Okay, magandang gabi po sa lahat. Welcome back to our YouTube channel, Living Scripture Channel. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil ang pagkakataong ito ay muli na tayo po ay makapagbabahagi ng salita po ng Diyos at makakarinig ng tugtuging makalangit. Alam niyo po, ang pag-aaral ng kanya pong mga salita ay napakahalaga. Lalo na po sa ating pong kalagayan at sitwasyon po ngayon. Na ang sabi po ng Biblia, nalalapit na ho ang pagbabalik ng ating Panginoon. At gusto pong makita po ninyo ng pangako ho ng Diyos ng sino man ang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay na nangyayari po ngayon ay matatapos. Lahat ng mga bagay na ating pong nararanasan, ito po'y mawawala. Kapag tayo po ay humarap na sa ating Panginoon, kapag tayo po ay nakapiling na ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian, lahat ng hirap ay hindi mo na mararanasan. Lahat ng takot ay hindi mo na mararanasan. Naging po ang pangamba na meron po tayo ngayon sa ating pong sitwasyon, sa ating kalagayan, na halos buong mundo ay nagkakaroon ng takot sa kanilang puso dahil sa isang karamdaman na hindi nalalaman at hindi nakikita. Isang virus na hindi natin nakikita. Subalit ito po ay merong katapusan. Ngunit ang pangako ng Panginoon, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay maniniwala sa Kanyang mga salita, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan, katubusan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya itong awitin na ating tutugtugin ay napakasarap na kapag dumating ang araw na ito at ikaw ay nasa Panginoon, hindi mo na mararanasan lahat ng nararanasan mo ngayon sa mundong ito. What a day that will be. Ito po yung ating tutugtugin sa gabi ito. Wala nang hong lungkot, wala nang takot, wala na hong mga kasamaan, wala na hong mga karamdaman ang ating mararanasan kapag tayo ay nasa piling na ng ating Panginoon. Ngunit ang tanong, kaibigan, natitiyak mo ba na ikaw ay makakapiling ng ating Diyos sa Kanyang kaharian? Kaya kung hindi pa, habang may pagkakataon ka pa, habang meron pa tayong buhay at lakas, pangunawa sa Kanyang mga salita, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga puso at unawain kung ano ang plano ng Diyos sa buhay. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos na naranasan po natin, ibahagi natin sa ating pong kapwa, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Okay, pakinggan po natin ang awiting ito at kung ito po inyong nalalaman, maaari po kayong sumabay sa tugtugin na ito. Awitin po natin, namnamin po natin ang mensahe ng awiting ito. What a day that will be. Pakinggan po natin.
Okay, so maraming salamat sa awitin po na ating inawit. What a day that will be. So sa gabing ito, tayo po mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ating pong pag-aralan ang mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan bilang isang mananampalataya at maging kung tayo man po ay hindi pa nakakatiyak at hindi pa natin nalalaman kung saan patutungo ang ating kaluluwa, tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Ating pag-aaralan po ay ang aklat po ng Revelation. Pahayag. O sa ibang salin po ay Apokalipsis. Ito po ay aklat ng propesiya. May mga sulat po dito na naganap na. May mga nakasulat po ditong nagaganap na. At may mga nakasulat din po ditong magaganap pa. Kaya kung titingnan po natin, napakaganda at napakasarap pong maunawaan na kung bakit meron po salita ng Diyos. Dahil ang nais ng Panginoon na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sarap po na maunawaan na ang ating Panginoon ay higit at lubos na nagmahal sa kanyang nilikha. Ang sabi ng John chapter 3, verse number 16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang nais po ng Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya. Kaya ating po pag-aaralan ang aklat ng pahayag sapagkat marami po nagsasabi na ang aklat po ng kawikaan o ng pahayag ay isang aklat ng misteryo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, Revelation is no longer a book of mystery. Lahat ng nakasulat at nakasaad po dito ay nahayag po sa atin at nakikita po natin at mauunawaan po natin kung ating pong bubuksan ang ating pong mga puso, ang ating isipan sa salita ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming tinugtog na awitin. What a day that will be. Tunay nga pong napakasarap na kami ay makapiling mo sa iyong kaharian. Ngunit Panginoon, dapat po naming malaman kung paano at kung ano ang dapat po naming gawin. Kaya sa amin po mga kaibigan, nakakarinig o nakakapanood po nito, na hindi pa nakakakilala sa inyo at hindi pa nakakaranas ng personal na relasyon sa inyo, kumilos po kayo sa kanilang mga puso. Ang mga salita mo ang siyang manguna at mangusap sa kanilang puso at isipan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral sa gabing ito. Tulungan niyo po ako ng lingkod sa pagbabahagi ng inyong pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang aklat po ng kawikaan ay napakarami pong mga nakasulat na kung babasahin mo ay tiyak na maguguluhan ka. Tiyak na matatakot ka. Tiyak na magkakaroon ka ng maraming katanungan sa iyong kaisipan. Kaya ang gagawin po natin ay uunti-untiin po natin. Iisa-isahin po natin
ang salita po ng Diyos mula po sa aklat ng Revelations. Kaya gusto pong makita po natin na binanggit ko po sa inyo na gusto ng Panginoon na tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya ang ganda ho ng balita na ating pong malalaman mula po sa salita ng Panginoon, sapagkat yung eternal joy, yung walang katapusang kasiyahan, malapit na dumating sa piling ng ating Panginoon. An endless bliss is coming. Wala hong singtulad ng kasiyahan sa mundong ito ang mararanasan mo sa piling ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya wala na hong pagluha, wala na hong kalungkutan, wala na hong takot, wala na hong pangamba doon sa piling ng ating Panginoon. Napakasarap, napakasaya. At wala kang pwedeng ikumpara dito sa ibabaw ng mundo. Wala kang pwedeng ikumpara sa mangyayari doon po sa kaharian ng Diyos, sa piling ng ating pong Panginoon. Yun po yung magandang balita na gusto kong sabihin sa inyo, na kung tayo po'y nasa Panginoon, isang araw, mararanasan natin ang lahat ng bagay na yan. Subalit gusto ko pong sabihin sa inyo na meron din pong gagawin ng Panginoon. Nasa aklat po ng Revelation ay makikita po natin na ihihiwalay ng Diyos ang kanyang mga anak, ang tupa sa kambing, ang mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na ang mga makasalanan ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya meron pong karampatang parusa, lugar na patutunguhan ng mga taong lumalaban at hindi sumusunod sa ating pong Panginoon. Mga taong hindi sumasampalataya, mga taong hindi nagtitiwala sa kanyang mga salita, mga tao na hindi tumatanggap ng kanyang salita, meron pong lugar na nakahanda po sa kanila. Kaya gusto po natin ngayon pag-aaralan po natin, sapagkat ang sinasabi po ng Matthew chapter 5 and verse number 8, babasahin lang po natin. Matthew chapter 5 verse number 8. Ang sabi po ng Biblia, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya kung nais po nating makita ang Panginoon, nais po nating nakasama ang Panginoon, magsimula na po tayo ngayon. Buksan ang ating puso upang ito'y linisin ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa Revelation natin pong pag-aaral, chapter 21, verse number 27. Tingnan po natin bago tayo magpatuloy. Revelation 21 and verse number 27. Ang sabi po ng Biblia, "And there shall in no wise enter into it thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life." Hindi ho papasok, sabi ito, ay hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal. So, hindi talaga maaari na pumunta doon sa kaharian ng Diyos ang mga bagay na karumal-dumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Hindi ho maaari. Kaya ihihiwalay ng Diyos ang mga banal sa hindi banal. Ihiwalay ng Diyos ang kanyang tupa sa kambing. At ang sabi dito,
kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya tiyakin po natin, ang pangalan mo kaya ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Na kung di pa natin po nalalaman, bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon na maghari sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas. Pagsisihan mo ang mga kasalanan, magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, at hayaan mo na siya maghari sa buhay mo. At ang pangako ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan, katubusan ng kasalanan, at buhay na walang hanggan. Now, napakarami po sa aklat po ng Kawikaan na meron pong mangyayari sa ibabaw ng mundong ito. Meron pong 14 plagues. Meron pong mangyayari. Ito po yung tinatawag natin na mararanasan. Una po yung tinatawag po nating 7 trumpets. 7 trumpets. Alright? The first 7 plagues. This is 7 trumpets. And then pangalawa po ay yung tinatawag po nating 7 bowls. 7 bowls. Ano po? At iisa-isahin po natin, ano ba itong mangyayari na ito? Sapagkat darating po ang panahon, baka mamaya akala po natin na okay na. Para bang hindi natin nalalaman kung ano po ba ang darating, ano po ba ang mangyayari, ano po bang mararanasan natin. Itong ating nararanasan ngayon, itong coronavirus na ito na ba, ganito na ba katindi talaga ito? O meron pang mas matindi dito, o meron pang mas malala dito? Yun po yung ating gustong nakita. At maunawaan po natin dahil ito po yung sinasabi ng Biblia. Kapag pinag-usapan po natin ang tribulation, paano kaya ito magsisimula? How the tribulation begins. Paano kaya magsisimula itong tribulation na ito? Ito po'y kapighatian. Ito po yung isang pangyayari na mararanasan ng isang tao na wala kay Kristo. Gusto kong sabihin sa inyo na bago pumasok po itong tribulation na ito, ang lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng mga Kristiyano ay kukunin na ng ating Panginoon. And then after the rapture, pagkatapos po ng rapture, darating po itong tribulation. At dito papasok ang 7 trumpets, 7 bowls. Pasok po dito. At yun po yung pag-aaralan natin isa-isa. Para malaman po natin, maunawaan po natin, ano ba ibig sabihin nito? Ano bang mangyayari dito? Upang tayo po magkaroon ng kaisipan na habang hindi pa ho dumarating ang mga bagay na ito, habang hindi pa ho nahuhuli ang lahat, mag-isip-isip na po tayo. Mag-isip-isip na po tayo. Dahil darating ang panahon na mararanasan ito ng mga taong maiiwan sa ibabaw ng mundo. Okay. So, ang sabi po ng Revelation chapter 8 and verse number 5. Revelation chapter 8 and verse number 5. Pwede niyo po sundan sa inyong mga Biblia, o kayo po may mga Bible. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia. Revelation chapter 8 and verse number 5. Ang sabi po ng Biblia, the angel took the censer and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth. And there were voices and thunderings, and lightnings, and an earthquake. So ano nangyari? Anong meron
Ang sabi dito ng Biblia, kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tinig, mga kidlat at ng isang lindol. So kung titignan po natin, marami po tayong nararanasan ngayon mga nangyayari na sinasabi natin na ito na, naghihiganti na ang kalikasan dahil sa gawa ng tao. Baha, bagyo, lindol. Pangyayari po ito. Yung ating pong nalalaman na darating na the big one, marahil kinatatakutan po ito ng mga tao. Dahil kapag ito ay dumating, talaga naman pong nakakatakot. Ngunit ito po yung sinasabi po ng Biblia na mangyayari po ito. Magkakaroon po ng maraming lindol, magkakaroon po ng malalakas na lindol na hindi pa natin nararanasan. Mangyayari po ito. And then, lahat po ng mga bagay, lahat po ng mga nangyayari, ito po ay titigil. Ito po ay mahihinto. Meron po mga apat na pangyayari, apat na pagkakataon na magkakaroon ng matinding pagyanig sa ibabaw ng lupa. Ito po yung isa, binasa po natin dito. Verse number 5, lilindol po yan. Chapter 11, verse number 13, ang sabi po ng Biblia, at ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10 bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao at ang mga iba ay nangatatakot at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. So, ang dami pong namatay. Sa pangalawang pagkakataon ng lindol, ang dami pong namatay. Verse number 19, tingnan po natin. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking granizo. Great hail. Kaya makikita po natin, ito po yung nakakatakot na mangyayari. Ito po yung mangyayari. Literally, mangyayari po ito lahat. And then chapter 16, verse number 18. Chapter 16 and verse number 18. Ang sabi po ng Biblia, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakila-kilabot. Mighty an earthquake and so great. Hindi pa nararanasan, hindi pa nangyayari, hindi pa nakikita mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Lahat po ng nakasaad, nakasulat sa Biblia, ito po ay mangyayari. Masisira po ang lahat ng mga infrastructures of travels, communications, lahat po yan. Manufacturers, lahat mawawala. Signals, mawawala po lahat yan. During the Great Tribulation. Nakakaawa po, nakakalungkot ang mga taong makakaranas po nito. Kapag naiwan po tayo sa rapture, kapag naiwan po tayo dito sa lupang ito, tiyak na mararanasan natin ang matinding kapighatian
na hindi pa nararanasan. The final earthquake, ito yung binasa natin kanina, kakilakilabot. Kakilakilabot. Lilipat, mawawala po ang mga bundok. Chapter 16 verse number 20, ang sabi ho dyan, at tumakas ang bawat pulo, fled away. Every island fled away, and the mountains were not found. Ang mga bundok o ang mga kabundukan ay hindi nangasumpungan. Wala. Ganun po katindi, ganun po kalakas ang lindol na ito. Lahat ng mga bundok ay hindi na ho nakita. Ang mga pulo, ang mga island, nagsitakas, nawala po silang lahat. Dahil po sa isang napakalakas at lubhang napakalakas, kakilakilabot na lindol. Kaya kung iisipin mo ngayon pa lang, baka pag lumindol ng 7.1, 8.1, 6.5, nakakatakot na ho. Ang daming mga building bumabagsak, ang daming may mga lupa na gumuguho. Ano pa kaya itong mangyayari na ito? Ito po ang pinakamatinding mangyayaring lindol na hindi pa nangyayari mula na magkaroon ng tao dito sa lupa. Kaya gusto kong makita po natin, ano tong galit ng Diyos? Ano itong galit ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa pagsuway nila sa salita ng Diyos, dahil sa hindi sila naniwala sa Diyos. Yes, God is a God of love, but He is also a God of justice. Napakahaba ng pasensya ng Panginoon, napakahaba ng pagmamahal ng Panginoon. Pero lahat po yan ay may katapusan. Darating ang panahon na kapag isinarado na ng Diyos ang pintuan ng arka, tulad sa panahon ni Noe, kahit anong gawin mo, kahit anong pagmamakaawa mo, kahit anong sigaw mo, kahit anong iyak mo, hindi ka na makapapasok. Hindi ka na makapapasok. Kaya kaibigan, gusto ko pong makita nyo sa gabing ito. Tingnan po natin yung mga mangyayari sa panahon ito. Tingnan po natin yung mga sinasabi ng Biblia, kung anong mararanasan, anong klaseng salot, anong klaseng sumpa, anong klaseng parusa itong mararanasan ng mga taong naiwan sa lupang ito dahil hindi sila naniwala sa Diyos. Dahil hindi sila naniwala sa ating Panginoon sa Kristo. So the first 7 plague, una po dito, yung tinatawag po nating trumpeta. Ito po ay perhaps 30 days sa loob po ng isang buwan. Okay? In Revelation chapter 8 and verse number 7. Revelation chapter 8 and verse number 7. Ito po ang mangyayari. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of trees was burned up, and all green grass was burned up. Ito po mangyayari. Ito yung unang trompeta na hindi pa na anghel. In verse number 7, sabi po ng Biblia, humihip ang una, at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo, at itinapon sa lupa, at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. Nasunog po. And then, ang sabi po ng Biblia, at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. At ang lahat
ng sariwang damo ay nasunog. Third part ng lupa, bahagi ng lupa ay nasunog. Third part na bahagi ng mga punong kahoy nasunog. And lahat ng damo, all green grass was burned up. Nasunog po. So ito po yung mangyayari. So ano mangyayari ho dito? Siyempre makikita ho natin, marami po mga tao mawawalan ng tahanan. Marami po mga taong maapektuhan ng kanilang pagkakakitaan. Yung kanilang farm, marahil na masusunog po ito. Yung kanilang pinagkukunan ng pagkain, yung mga puno na pinagkukunan ho ng pagkain, pananim, yung kanilang lupain, lahat po ay masusunog. Lahat po ay mawawala. Marami po mga taong iiyak sa gutom. Marami po mga taong iiyak sa sobrang takot. Marami po mga taong hindi na alam kung anong gagawin po nila. Dahil napakatindi po ng mangyayaring ito. Napakatindi po ng mangyayaring ito. So, sabi ho dyan, ito mangyayari. Yung third part ng lupa masusunog, third part ng punong kahoy masusunog, at lahat ng mga berdeng damo masusunog. Nasusunog. Doon ngayon, marami ho nasusunog ngayon. Mga gubat, mga kagubatan na nasusunog dahil sa sobrang init. Marami po tayong nakita ho niyan. Subalit iba ho ang mga mangyayaring ito. Titignan po natin, maraming taong maaapektuhan sa pangyayaring ito. So that is the first trumpet. The second trumpet, ito po yung mangyayari na maunawaan po natin, ano po, in chapter 8, verse number 8 to 11, ito po ang sabi, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Verse number 8, at umihip ang ikalawang anghel, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat, na mga may buhay, at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalan. Third part of the ships were destroyed. Nasira po. Verse number 10. At umihip ang ikatlong anghel, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho. Tinatawag po na wormwood, isang napakapait. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho. At maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig, sapagkat mapait ang tubig. Ang tubig po ay naging mapait. Kaya gusto po nating makita ngayon dito, anong unang bumagsak in verse number 8? Na ang tulad ng isang malaking bundok ay nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. Sabi ng Biblia, it were a great mountain burning with fire. Kung isipin po natin, ito po yung first asteroid, ano po, na babagsak sa karagatan. Babagsak sa karagatan. Masusunog, mapupuno ng dugo yung third part ng dagat. Mamamatay ang mga may buhay.
So makikita na naman ho natin gaano katindi ito. Gaano kahirap ito. Hindi po ba nakakatakot mga kapatid? Nakakatakot mga kaibigan. Na kung ito ang mararanasan mo, kung ikaw ay maiiwan sa mundong ito at itong mararanasan mo, ito mangyayari sa iyo. Ito mangyayari sa iyo. Pati ho ang mga barko mawawasak. Mawawala po. So ano mangyayari? Lahat ng mga kasurvive dito talagang mapupuno ng takot. Lahat ng mabubuhay dito talagang magkakaroon ng matinding kapighatian. Buksan po natin Luke chapter 21, verse number 25. Luke 21, verse number 25. Ito po sabi ng Biblia. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan, mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magkakaroon, and there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity the sea and the waves roaring. Ito mangyayari yan. Hindi na ho madadaanan ng barko. Wala hong barkong makakadaan. Walang bangkang makakadaan. At kung ikaw ay mababagsakan na nahandun ka sa kalagayang iyon, hindi ka mabubuhay. Nakakatakot para sa maiiwan. Nakakatakot po para sa mga makakasurvive sa pangyayaring ito. Nakita natin kanina, third part ng lupa masusunog, third part ng punong kahoy masusunog sa kagubatan. Lahat ng green herbs, green grass, mamamatay, masusunog. Babagsak po ang malaking asteroids mula sa langit na tulad ng isang bundok na umaapoy. Masusunog po ang third part ng karagatan. Maraming isdang mamamatay. Maraming mga tao maaapektuhan. Pangalawa pa lamang po yan. Pangalawang trumpet. Dito po makikita po natin, binasa po natin. Verse number 9. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat, na mga may buhay, at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Namatay po. Verse number 10, at umihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Nagliliyab. Ito yung second asteroid. Babagsak po sa kontinente ng lupa. Nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. So mawawala ho lahat ng supply, mawawala po yung maayos na daloy ng tubig, mawawasak lahat. Mawawasak. Magkakaroon po ng matinding pangyayari. Marami pong mga lalabas ng mga chemicals, toxic chemicals, deadly bacteria. Marami pong mga basura, marami pong mga mula po sa ilalim ng lupa, mula po sa ilalim ng dagat, ilog, makukontamina, magiging contaminated, magkakahalo-halo po dahil po sa tindi ng kanyang pangyayari. Ito po yung mangyayari. Mamamatay po ang mga tao
dahil sa lason na nasa tubig. Malalason po sila kapag sila ay nakainom ng tubig. Verse number 10, umihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Verse 11, at ang pangalan ng bituin ay Aheno, wormwood. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging ahenho. At maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig, sapagkat mapait ang tubig. Dahil po sa nagkahalo-halo na po, ikinamatay ng mga tao. At hindi lang ho isa, hindi lang ho dalawa, maraming tao ang namatay. Sapagkat marami pong maiiwan. Marami pong maiiwan. Alam niyo bakit? Dahil konti lamang po ang pumapasok sa makipot na daanan sa kalooban ng Panginoon, sa katuwiran ng Panginoon. Konti lamang, iilan lamang ang talagang nagbigay ng panahon, tanggapin, unawain, papasukin si Kristo sa kanilang puso. Konti lamang. Dahil sabi ng Biblia, makipot ang daan patungo sa katotohanan, ngunit malawak ang daan patungo sa kapamakan. At doon pinili ng mga taong dumaan sa malapad na daan. Kaya marami po mga tao maiiwan at marami po mga tao makararanas ng matinding kapighatian po na ito. Marami po makakaranas ito. Kaya tanong, kaibigan, gusto mo bang maranasan ang mga mangyayari nito? Nasa ikatlo pa lamang po tayo. Wala pa po tayo sa ika-4 na trumpeta. 14 po ito. 14 plague. 14 plagues. 7 trumpets. 7 bowls. Nasa 3 trumpets pa lang po tayo. Pangatlong trompeta pa lang po ang ating pinag-aaralan. At iyon na ho ang mangyayari. Third part ng lupa na sunog, third part ng punong kahoy na sunog, all green grass na sunog. Ang pangalawa po ay bumagsak sa dagat. Third part of the sea, of the ocean, nasunog. Yun po yung first asteroid na bumagsak. Namatay lahat ng may buhay. Ang mga barko, bangka na nandun ay natrawasak. Sa pangatlo, marami mga taong namatay dahil sa sobrang pait ng tubig. Dahil sa nagkahalo-halong mga component chemicals, toxic, thousands of mixtures. Yan. Deadly mixture. Kaya maraming taong namatay. Papayag ka ba? Gugustuhin mo ba na isa ka doon? Gugustuhin mo ba na maranasan ang mangyayaring iyon? Kaibigan, kung hindi mo gusto at kung ayaw mong maranasan, ayun pa lang. Bigyan mo na ng panahon ng Panginoon sa buhay mo. Bigyan mo na ng puwang ang Diyos sa puso mo. Paghariin mo siya. Papasukin mo siya sa puso mo. Sa susunod, tutuloy po natin ang ating pong pag-aaral. Unti-untiin po natin. Papakita po natin yung mga mangyayari. Ano pong mangyayari? Ano pa po pwedeng maranasan kapag naiwan ako sa lupang ito? Kapag naiwan ako sa mundong ito, ano ba mangyayari? Nakita na po natin kanina yung mga mangyayari mula sa unang trompeta, pangalawa, pangatlo. Sa susunod, yung fourth trumpet, ang fourth trumpet, pag-aaralan po natin. Kaibigan, may mga gusto kang itanong,
pwede kang magtanong. Pwede ka mag-comment, magtanong ka sa akin. At para maunawaan natin ang salita po ng Panginoon. Alright, so next week, susunod na pagkakataon, atin pong muling pag-aaralan at itutuloy po natin ito pong ating nasimulan sa aklat ng Revelation. Ito po ang mga mangyayari na maaring maranasan ng mga taong wala sa ating Panginoon. Muli, sa gabing ito, maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay sa Living Scripture Channel. At kung may mga katanungan po kayo at may mga suggestion po kayo, may mga gusto po kayong sabihin, huwag po kayong mahiyang magkomento. Ano po? At maaari niyo pong subscribe. At para kayo po ay ma-update, pwede niyo pong pindutin no? Bell button para magkaroon pa ho tayo ng pangunawa mula po sa salita ng Diyos. Magkaroon pa ho tayo ng kalinawan mula po sa salita ng Diyos. So, tutuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy mag-iingat po tayo at huwag po tayong makakalimot tumawag, manalangin at patuloy na humingi ng gabay sa ating pong Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, saan man tayo naroon, maganda kasama natin lagi ang Panginoon. Okay, so muli maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.